Last time, gumawa tayo ng puto cake. Ngayon naman, gagawa tayo ng puto na gawa sa bigas. Ito yung klase ng puto na hindi nakakasawang kainin at masarap na ipares sa mainit na kape. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Pero bago tayo mag-umpisa, i-open muna natin yung binili ko. Isa kasi ito sa mga kinakailangan ko pag gumagawa ng mga content. Bukod kasi sa camera at mga ingredients na ginagamit ko sa pagluluto, kailangan din na maliwanag yung lugar kung saan ako nagluluto. At bumili nga uli ako ng another ring light. Super ganda nito, ang liwanag at higit sa lahat ang mura lang. Kung bet ninyo, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section kung saan ko ito nabili. Balik na nga tayo sa pagluluto. Bali sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 2½ cup ng rice flour, 3/4 cup ng white sugar, 1/2 teaspoon salt, at 2 teaspoon dry yeast. Haluin natin ito, then maglagay tayo ng 2 cups or 400 ml ng coconut milk. Haluin natin ito hanggang sa wala na tayo nakikitang buo-buo, then takpan ito at i-rest ng mga 1 hour. And after 1 hour, kung mapapansin niyo, magiging ganito na yung itsura niyan, umalsa na siya. Tanggalin lang natin yung takip, then haluin uli. At kanina, habang inirest ko yung ating mixture, kumuha na ako ng dahon ng saging. Hinugasan ko na rin at pinunasan bago idinarang sa apoy. Ang tawag ng mama ko doon ay laib, or sasabihin niya, laibin mo na yung dahon ng saging. Once na ginawa mo yun, malalanta na yung dahon ng saging. Then, ginupit ko na ito ng pabilog, yung sasakto dito sa ating puto molder. At para naman sa pagluluto, steam natin ito. At dito na nga ako magluluto sa ating multifunctional cooker na nabili ko din online. Magpakulo muna tayo ng tubig at once na kumukulo na, ilagay na natin yung ating putong bigas at i-steam ito ng mga 13 minutes. Yung dami pala ng nilagay kong mixture dito sa ating molder ay mga 3/4. Sakto na yan para sa 13 minutes na pag-i-steam. At ganun lang kadali, meron na tayong masarap na putong bigas. Promise, sobrang sarap nito at hindi nakakasawa. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, gumawa naman ako ng puto na gawa sa bigas. Yes. Actually kasi before, nakakain ako ng ganito. May nagbigay lang sa akin at talaga naman nagustuhan ko yon kasi kakaiba siya. I mean, hindi siya lasang flour, lasang kanin, parang ganun. Eh, mahilig talaga naman ako sa kanin. So, natuwa ako nung nakakain ako ng ganung klaseng puto. Nung isang araw, gumawa ako ng puto cake. Ngayon naman ay gumawa ako ng puto na gawa sa bigas. So, sa mga ingredients na ginamit ko, nakagawa ko ng 16 pieces. So, kung gusto niyo na mas marami yung gagawin ninyo, doblehin niyo na lang po yung mga ingredients na ginamit natin. Actually, yung ganitong klaseng puto, masarap to sa breakfast. Masarap to na ipares sa kape. Nilagay ko siya sa daon ng saging. Bali, yan yung ilalim niya, napaka-smooth at ang lambot niyan, as in. Actually, yung ganitong klaseng puto, para sa akin, sobrang sarap. Ang simple lang niya. Hindi mo kailangan ng cheese or anything. Basta ito lang, masarap na. Promise. So, kung mahilig po kayo sa mga kakanin at gusto nyo rin yung mga ganitong klaseng puto, try nyo rin po yung recipe ko.